Nagpadala ng mga barko ang Pilipinas sa Guam upang lumahok sa taunang pagsasanay na rimpak at sa unang araw ay nagsagawa agad ng multinational group sale ang Pilipinas kasama ang mga barkong pandigma ng Singapore at Italy. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita naman, nag-deploy ng 5 Coast Guard vessels ang Taiwan matapos magtawag ng backup ang pinalayas na barko ng China. Kaya't sa pagbalik ng China Coast Guard ay mayroon na umano itong mga kasama. Habang sa Middle East naman, muling naglunsad ng airstrike ang Israel sa Lebanon bilang tugon sa rocket attack ng Hezbollah. Pero nakialam ang Iran at naglunsad din ito ng missile strike sa Israel kaninang umaga. Kaya't agad ring gumante ng matinding airstrike ang Israel sa Iran, habang ang mga Hamas naman sa Gaza ay nananawagan ng tulong mula sa Amerika dahil umano sa patuloy na pag-atake sa kanila ng Israel. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Matagumpay na naisagawa ng mga barkong pandigma ng Pilipinas, Singapore at Italy ang multinational group sail formation exercise kabilang ang communication at publication exercise bilang bahagi ng taunang pagsasanay na RIMPAC o Rim of the Pacific Exercise 2026 sa Guam. Kabilang sa mga kalahok na barko ng Pilipinas ay ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard at BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy, habang sa Singapore naman ay ang RSS Steadfast at ITS Giovanni del Bandineri naman sa Italy. Binigyang diin ng multinational group sale na ito ang kahalagahan ng malinaw na komunikasyon, kooperasyon at tiwala sa isa't isa kapag ang mga barko mula sa iba't ibang mga bansa ay nag-ooperate ng magkasama sa dagat. Ang mga kakayahang ito ay lalong mahalaga sa panahon ng mga operasyon ng humanitarian assistance at disaster response, pati na rin ang mga koordinadong pagsisikap sa pagpapatupad ng batas sa dagat, kung saan ang interoperability sa pagitan ng mga puwersang kasosyo ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng napapanahong tulong. At sa ibang balita naman, matapos palayasin ng Taiwan Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard na lumapit sa Pratas Island, abay tila nagtawag lang ng backup ang barko ng China dahil sinabi ng Taiwan na bumalik umano ang barko ng China at sa hindi kalayuan ay may iba pa itong mga kasama. Listen up, China Coast Guard 3501. Listen up, China Coast Guard 3501. This is Taiwan's water. This is not your water. You don't belong here. Turn around and leave now. China Coast Guard 3501. Hindi naman nagpatinag ang Taiwan Coast Guard at agad din itong nag-deploy ng 5 pang Coast Guard vessels nito upang depensahan ang kanilang teritoryo laban sa pamimilit ng China. Taiwan's Coast Guard has sent 5 vessels to monitor Chinese Coast Guard ships amid ongoing territorial tensions. China announced on Saturday what it called a special maritime traffic enforcement operation in waters east of Taiwan. Taiwan's Coast Guard condemned the move, saying Beijing has no sovereign rights in those waters, and added that it had detected 4 Chinese vessels in the area. The move comes as China continues to ramp up gray zone activities at sea. These include multiple recent incursions into restricted waters around Dongsha Island in the South China Sea. The island, also known as Pratas Island, is controlled by Taiwan but also claimed by China. At sa update naman sa patuloy na gyera sa Middle East, matapos maglunsad ng rocket attack ang Hezbollah sa Israel, ay agad namang gumanti ang Israel ng matinding airstrike sa Lebanon. Nagalit naman ang Iran sa Israel at nagbanta itong aatake, isang dahilan upang magalit naman ang Pangulo ng Lebanon sa Iran at sinabing itigil umano nito ang paggamit sa Lebanon bilang bargaining chip sa pakikipagnegosasyon nito sa Amerika. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that
No other way. Nagpatuloy ang mga palitan ng pag-atake sa pagitan ng Hezbollah at Israel sa Lebanon. Sa isang footage naman na inilabas ng Hezbollah ay sinabing ginamitan umano nila ng surface-to-air missiles ang isang fighter jets ng Israel na naglunsad ng airstrike. Hindi tinamaan ng Hezbollah ang Israeli fighter jets at makikita sa himpapawid na patuloy itong naglalabas ng flares habang papalabas umano ito sa Lebanese airspace. Ayon naman kay Netanyahu, ang kanila umanong mga puwersa ay tumodas ng 350 Hezbollah sa nakalipas na linggo lamang. Nasakop din umano nila ang Beaufort Ridge kung saan natuklasan nila ang isang napalaking infrastruktura sa ilalim ng lupa. כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, מצאו שם תשתית ענק של תת-קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו, ואנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם. Bukod sa Lebanon, abay muli namang binomba ng Israel ang mga natitirang Hamas sa Gaza. Ayon kay Netanyahu ay patuloy nilang pinipiga ang Hamas at sa kasalukuyan ay hawak na ng Israel ang mahigit sa 60% na teritoryo ng Gaza Strip at malapit na nilang maabot ang 70%. Anya, hindi umano papayag ang Israel na muling manakit ang Hamas sa kanila. רצועת עזה אנחנו חופקים, נופתים את החמאס מכל עבר. כרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70%. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם. Habang nanawagan naman sa Amerika ang mga natitirang Hamas sa Gaza na tulungan umano sila dahil hindi na tama ang ginagawa ng Israel. Makailang beses na daw kasing nilabag ng Israel ang ceasefire at marami daw nadadamay na mga sibilyan sa mga pag-atake nito. Tila wala ng pakialam sa Hamas ang mga bansa sa Middle East. Hindi na nagpapadala ng suporta ang Iran dahil sa mahigpit na pagbabantay ng Israel at bukod pa dyan ay patuloy din kasing sinasakal ng Amerika ang ekonomiya ng Iran. Samantala, matapos magbanta ang Iran na aatake ito sa Israel, abay tinutuo nga ito ng Iran kung saan mag-aalas 5 kaninang umaga ay sinimula na ng Iran ang pag-atake nito at nakaapat na wave of missile strike ito sa Israel. This is a significant ballistic missile attack against Israel, the largest that we have seen since the ceasefire went into effect in the aftermath of Operation Epic Fury. And again, it's an indication that the Iranians still have some of their ballistic missiles left, despite the military defeats that they suffered during the operation. Sinabi ng IDF na walang nakalusot sa mga missiles ng Iran, kaya't agad ring gumanti ang Israel ng precision strike sa Isfahan at sa iba pang mga lokasyon ng IRGC sa Iran. Kaabang-abang na naman ang mga susunod na pangyayari sa panibagong gyera na ito mga kabayan sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya't abangan ang susunod na update natin bukas mga kabayan dahil aalamin pa natin ang buong detalye at kung ano ang mga tinamaan.